Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 536, Pagbagsak. Nakita ni Lan Zhao na kumislap ang mga mata ni Lin Fang at naunawaan niya na may iniisip siya, hindi siya bilanggo ng kanyang personal na damdamin, mayroon siyang plano ngunit hindi niya lang sinasabi sa kanya kung ano ang balak niyang gawin. Siya ay mula sa Dragon Mountain, marami siyang nakita at narinig tungkol sa great competition ni Zuyu at kung gaano ito kalupit, alam niya na ang buhay ng tao doon ay itinuturing na wala. Walang nagmamalasakit sa buhay ng iba, lalo na sa buhay ng mga taong hindi sapat ang antas ng paglilinang. Walang mag-aalaga sa kanila kung sila ay mamatay. Hinahayaan ng mga tao na mabulok ang kanilang katawan palayo sa bahay. Saan mo gustong pumunta ngayon? Medyo kilala ko ang lungsod, maaari kong ipakita sa iyo ang ilang iba pang mga lugar, sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mong gawin. Sabi ni Lan Zhao habang nakatingin kay Lin Fang. Tumingin si Lin Fang saglit at pagkatapos ay nagsabi. Maghintay ka lang sandali, gusto ko munang subukan at inumin ang mga bote na iyon upang mapabuti ang aking paglilinang, at pagkatapos ay maaari tayong pumunta at maglibot muli. Sige, walang problema, tara na, sa inyo ako titira. Sabi ni Lan Zhao habang tumatango. Ang lahat ng mga cultivator na nagmula sa Zuyu ay gumugol lamang ng maikling sandali sa Virtuous Dragon Residence at pagkatapos ay namamasyal sa Celestial Dragon. Hindi naging madali ang umalis ng sariling bansa, kaya hindi nila pinalampas ang pagkakataon. Sa Virtuous Dragon Residence, ang kapaligiran ay partikular na kalmado. Dumating si Lin Fang sa courtyard kung saan niya piniling manatili. Naglakad siya sa mahabang koridor at nakarating sa loob ng courtyard. Agad niyang inilabas ang siyam na bote. Ang siyam na bote na iyon ay naglalaman ng siyam na iba't ibang uri ng alak. Ano ang pagkakaiba ng lahat ng mga bote na iyon? Tanong ni Lin Fang kay Lan Zhao. Nasubukan mo na ang Soul Spring Liquor, ano ang pakiramdam? Tanong ni Lan Zhao. Hindi ko pa nagagamit, sabi ni Lin Fang habang umiiling. Nilunok mo ito at pinigilan itong damaloy sa pamamagitan ng paggamit ng iyong purong chi. Tanong ni Lan Zhao. Tumanggo si Lin Fang. Dahil ito ay isang masarap na alak, hindi ito nararapat na gamitin ito ilang sandali ang nakalipas. Pinlano mo ang lahat ng ito, magaling ka. Ngayon ay maaari mong hayaan itong damaloy at makikita mo. Tumanggo si Lin Fang at hinayaang damaloy ang alak. Gumalaw ang kanyang dalisay na chi, at, sa isang iglap, nagsimulang damaloy ang alak sa kanyang katawan. Sa isang kisap mata, naramdaman ni Lin Fang na nadaraman niya ang kanyang kaluluwa sa mas kakaibang paraan kaysa karaniwan, tila ang kanyang sigla ay partikular na talamak. Ang pagsasanay sa gayong mga kalagayan ay tiyak na magiging napakakanais-nais. Naisip ni Lin Fang. Siya ay natigilan, na ang Soul Spring na alak ay nililinas ang kanyang kaluluwa at kamalayan. Ang lahat ay naging napakalinaw. Ang mga epekto ay katulad ng sa kanyang celestial na espiritu nang ilabas niya ito. Gaano ka komportable? Ang aking sigla at ang aking kaluluwa ay nakakaramdam ng kaaya-aya. Sabi ni Lin Fang kay Lan Zhao. Tumanggo si Lan Zhao at sinabing. Sa katunayan, ang siyam na uri ng alkohol na iyon ay may iba't ibang epekto ngunit lubhang kapakipakinabang. Ang Soul Spring na alak na iyon ay makapagpapadalisay sa iyong kaluluwa at makapagpaparamdam sa iyo ng lahat ng mas malinaw. Bukod pa rito, pinapabuti din ito ang bilis kung saan maaari mong nunukan ang chi ng lupa at kalangitan pati na rin ang bilis kung saan mo ito mapaikot. Mayroon din ilang mga alak na maaaring makatulong sa iyo na mapataas ang iyong antas ng pagtatanim o mapataas ang iyong sigla. Sa madaling salita, ang mga alak na iyon ay lubhang mahalaga at maaaring makatulong sa isang magsasaka na makapasok sa isa pang layer ng paglilinang. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang. Ang alak sa ikalimang palapag ng Celestial Palace Restaurant, ang hot unit na alak, ay may napakalakas na epekto. Naunawaan na niya kung bakit napakalakas ng alak na iyon. Ang lahat ng mga alak na iyon ay hindi kapani-paniwalang mahusay. Bukod, ang pagsasama-sama ng mga ito ay maaaring makatulong sa isang magsasaka na makapasok sa susunod na layer ng paglilinang. Ang hanay ng alak na iyon ay tiyak na isang kayamanan. Ang mga tao ng Celestial Dragon, maliban sa unang pagkakataon nang pumunta sila dito, ay kailangang magbayad ng napakataas na presyo upang makakuha ng alak sa ikawalong palapag. Sa unang pagkakataon lamang ay libre hulaan din ni Lin Fang na ang paggawa ng mga alak na iyon ay hindi madali, kaya naiintindihan ang presyo. Gayunpaman, agad na ibinigay ni Tang Yuyu ang siyam na bote na iyon nang hindi tumitingin, siya ay lubos na mapagpasyahan at matyaga. Umupo si Lin Fang na naka-cross-legged at ininom ang lahat ng alak na iyon. Ininom niya ang lahat ng iyon na parang tubig, kung nakita siya ng ibang tao ay labis na magagalit ang mga ito at akala nila ay sinasayang niya ang mga kayamanang iyon dahil hindi niya ito natikman. Agad niyang nilamon ang mga ito sa isang lagok. Nang maghalo ang siyam na alak na iyon sa kanyang tiyan, kinamayan ni Lin Fang ang kanyang kamay at sa isang iglap, napalibutan siya ng mga purity stone. Krr. Si Fang ay nagnangalit ang kanyang mga ngipin at naramdaman na parang kumukulo ang kanyang mga laman loob at dugo. Ang kanyang dugo, ang kanyang purong chi, ang pisikal na lakas at ang kanyang lakas na mga heruka ay nagsimulang kumulo at gamulong sa kanyang katawan. Ito ay napakasakit, pagkatapos nalunukan ng Soul Spring na alak, mas malinaw niyang naiintindihan ang lahat ngunit ito ay napakasakit na parabang ang kanyang katawan ay malapit ng masira. Ang kanyang mga daluyan ng dugo ay lumawak at ang kanyang mga buto ay nagsimulang sumailalim sa iba't ibang mga pagbabago. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nagbabago, ang kanyang dugo ay nag-aapoy, ngunit ang sakit na iyon ay hindi nagparamdam kay Lin Fang na sumuko, hindi rin ito nawalan ng sigla si Lin Fang, pinasisigla nito ang lahat ng kanyang pandama. Nararamdaman niya ang bawat bahagi ng kanyang katawan, ang lahat ay parang mas totoo kaysa dati. Isang nakakatakot na apoy ang nagsimulang mag-alab sa katawan ni Lin Fang, iyon ay ang kanyang Cosmos Burning Sun skill.
Ang mga purity stone sa paligid niya ay nagsimulang gumalaw patungo sa katawan ni Linfang ng buong bilis at tumagos dito. Nakalimutan ni Linfang ang sakit at agad na nagsimulang magsanay ng cultivation. Nasa tabi niya si Lan Zhao, tahimik na nakatingin sa pagsasanay ni Linfang. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng sobrang init, biglang tumaas ang temperatura sa paligid, lahat ito ay dahil sa pagsasanay ni Linfang. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang noo upang protektahan ang kanyang mga mata mula sa sikat ng araw at pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ito. Ang sikat ng araw ay sumisikat sa katawan ni Linfang at ito ay nakakasilaw, pagkatapos ay sinundan niya ang mga sinag ng sikat ng araw gamit ang kanyang mga mata at nakita niyang lahat sila ay nakatutok sa katawan ni Linfang. Hindi ka panipaniwala, mayroong pattern ng araw sa katawan ni Linfang, si Lan Zhao. Ay natulala. Siya ay umaakit sa lakas ng araw. Nagulat si Lan Zhao. Si Linfang ay nagsasanay ng isang kasanayan na maaaring makaakit ng lakas ng araw at nagagamit ito. Ang pattern ng araw sa kanyang katawan ay nagsimulang mag-alab sa isang nakakabaliw na paraan, tila isang maliit na araw. Ang maliit na araw na iyon at ang tunay na araw ay nagpahusay sa kagandahan ng bawat isa. Kasanayan sa araw. Ang mukha ni Lan Zhao ay biglang naging kahanga-hanga, iyon ay isang tunay na kasanayan sa araw. Ang mga nagsasanay ng mga kasanayan sa araw ay maaaring lunukan ng sikat ng araw at gamitin ang lakas nito. Katulad nito, ang mga nagsasanay ng mga kasanayan sa buwan ay maaari ring makaakit ng liwanag ng buwan at gamitin ang lakas nito. Ang mga kasanayan sa araw at buwan ay lubhang mahalagang mga kasanayan, dahil ang kanilang kahusayan ay tumaas habang tumaas ang antas ng paglilinang ng magsasaka. Eksakto namang nagsasanay si Linfang ng ganoong kasanayan, bukod pa, tila hindi ganoon kalakas ang lakas na hinihiram niya sa araw, marahil ay hindi pa rin umabot sa rurok ang kanyang sun skill. Ang nakakatakot na apoy ay nagninangas sa buong katawan ni Linfang. Pinadaloy ng puso at kaluluwa ni Linfang ang lakas na iyon sa kanyang katawan ng buong bilis ngunit hindi nagtagal, ang mga apoy na iyon ay nagsimulang hamina at hamina, ang pakiramdam ni Linfang ay lubos na gamaan. Pabilis ng pabilis ang daloy ng pure chi sa kanyang mga ugat. Ang kanyang kakilakilabot na lakas ng Heruka ay nagsimulang umikot ng may tumaas na bilis. Nadama ni Linfang na puno ng sigla at sigla. Malinaw niyang nadarama ang lahat. Ito ay napakakaaya-aya. Ang dalisay na chi ng lupa at langit mula sa mga batong dalisay ay patuloy na gumagalaw sa kanyang katawan at umiikot. Sa paligid ng katawan ni Linfang ay lumitaw ang isang maningning na liwanag, kasabay nito, ang dalisay na chi, na nasa kapaligiran, ay nagsimulang lumipat sa kanyang katawan at sa maliliit na apoy sa paligid niya. Matapos masanay ang kasanayang iyon sa mahabang panahon, napaungol siya sa sarap. Pagkatapos ay iminulat niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim habang nilalanghap ang purong chi sa kanyang bibig at sa sandaling iyon, lahat ng purong chi ay tumagos sa katawan ni Linfang at sumanib sa kanyang sun chi. Phew! Bamantong hininga si Linfang at naglabas ng apoy na naglalabas ng maliliit na tunog. Tumayo si Linfang at kinuyam ang kanyang mga kamao. Nakaramdam siya ng labis na kasiyahan, pagkatapos ay unti-unti niyang pinawi ang apoy na iyon ngunit nag-aapoy pa rin ang chi. Ang mga kasanayan sa araw ay napakalakas. Sa bawat oras na makapasok ako sa susunod na layer ng cultivation, ito ay nagiging hindi ka panipaniwalang mas malakas. Bulong ni Linfang. Nararamdaman niya na ang kanyang kasanayan sa araw ay nagiging mas malakas. Ang kanyang sun chi at pisikal na lakas ay naging mas malakas. Kung isasaalang-alang ang katotohanan iyon, sa bawat pagkakataong makapasok si Linfang sa susunod na layer ng cultivation, siya ay nagiging mas malakas kaysa sa iba pang mga cultivator na nasira din sa parehong layer, lahat ay salamat sa kanyang kasanayan sa araw. Tulad ng inaasahan, gumawa ka ng isang pambihirang tagumpay. Sabi ni Lan Zhao, mukhang natuwa siya. Ang 9 na bote ng alak na iyon ay nakatulong kay Linfang na makapasok sa susunod na cultivation layer. Magagawa na ni Linfang na maging mas kumpiyansa sa great competition ng Zuyu. Nakarating ako sa ika-4 na layer ng Zuanqi. Sabi ni Linfang habang nakangiti at tumatango. Ang pagpasok sa susunod na cultivation layer ay, sa bawat pagkakataon, tulad ng pagtagos sa isang bagong mundo. Sa bawat oras na may magsasaka, siya ay nasa simula ng bagong cultivation layer na nangangahulugan na ang kanilang cultivation ay hindi masyadong stable, ngunit ngayon si Linfang ay agad na nakalusot sa gitna ng ika-4 na Zuanqi layer na nangangahulugang ang kanyang cultivation. Naging stable na, ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 537, Marketplace. Ang mga alak na iyon ay kahanga-hanga, hindi ba? Tanong ni Lan Zhao habang nakangiti kay Linfang. Tuwang-tuwa rin siya para niya. Si Linfang ay nakapasok sa susunod na Zuanqi layer at siya ay nagkaroon ng papel sa prosesong iyon. Ang paggamit ng mga ito ng magkasama ay hindi ka panipaniwala. Sabi ni Linfang habang tumatango. Kung wala siya sa mga alak na iyon, malamang na kailangan niya ng mas maraming oras upang makapasok sa ika-4 na layer ng Zuanqi, at magtatagal ito sa kanya. Mayroon pa akong 9 na bote ngunit sa kasamaang palad ay hindi mo ito maiinom kagad, ang epekto ay hindi sapat, kung hindi ay naibigay ko na sa iyo ang lahat ng ito. Sabi ni Lan Zhao habang nakangiti. Ang mga alak na iyon ay mga fermented na table tas at sa tuwing ang isang magsasaka ay gagamit ng mga tableta, hindi niya ito maaaring gamitin ng sunod-sunod sa maikling panahon, kung hindi, ang mga epekto ay mas mahina, at iyon ay isang walang ingat na pag-aaksaya. Sa ngayon, kung ibinigay sila ni Lan Zhao kay Linfang, hindi siya makikinabang sa kanila. Hindi mo na kailangang ibigay sa akin, kailangan mo ring makapasok sa susunod na cultivation layer, itago ang mga ito para sa iyo. Kung gusto mong gamitin ang mga ito, maaari akong manatili dito at protektahan ka habang nagsasanay ka. Sabi ni Linfang habang umiiling.
Hindi siya sakam na tao, ang pag-inom ng siyam sa mga alak na iyon ay kahanga-hanga na, natuwa siya, nakalusot pa siya sa susunod na cultivation layer. Hindi na niya kailangan. Hindi, ayos lang, itatago ko ang mga ito sa ngayon at gagamitin ko ito pagdating ng tamang panahon. Tinulungan si Lan Zhao habang umiiling. O siya nga pala, sabi mo gusto mo ihatid kita saan tayo pupunta? Maaari akong magpakita sa iyo ngayon. Okay, dalhin mo ako sa isang palengke, sagot ni Lin Feng. Ang aking angkan, ang Cosmic Pavilion, ay nagmamay-ari ng pinakamalaking marketplace sa Celestial Dragon, pumunta tayo doon. Sabi ni Lan Zhao habang tumatango. Pareho silang umalis ng tirahan at naglakad patungo sa palengke. Ang Cosmic Marketplace ay ang pinakamalaking marketplace sa Celestial Dragon, mayroong napakaraming bagay na bibilhin o palitan, para doon ay hindi lamang mga stall kundi pati na rin ang mga auction. Nang dumating si Lin Feng, nalaman niya na ang lugar ay eksaktong katulad ng naisip niya. Ito ay isang malaking distrito, masigla at mataong, ang mga boses ng mga tao ay kumukulo sa kapaligiran, lahat ay naghahanap ng mga pagkakataon sa transaksyon. Napuno ng mga tao ang buong kalye at iba't ibang bagay ang nasa lupa, may mga kumikinang din na hiyas na magpapasaya sa mga mata ng mga naglalakad. Maaaring ipakita ng sino man ang kanilang mga kalakal at maghintay para sa ibang mga tao na magmungkahi ng ilang mga deal. Saan ako makakahanap ng ilang tunay na kayamanan at produkto na may mas mataas na kalidad? Tanong ni Lin Feng habang tinitingnan ang lahat ng bagay sa lupa. Dapat umasa ka sa swerte. Kung makakita ka ng isang bagay na gusto mo, maaari kang maglakad palapit upang suriin ng mas maingat. Ang mga bagay na iyon ay hindi kinakailangang bulok o mas mababa ang kalidad. Maaari ka ring makakita ng ilang tunay na kayamanan, marahil ay makakahanap ka ng isang bagay na kailangan mo. Sabi ni Lan Zhao. Tumanggo si Lin Feng. Sa katunayan, sa gayong mga lugar, ang paghahanap kung ano ang talagang kailangan ay talagang nangangailangan ng swerte. Siyempre, kung gusto mo, maaari ka ring pumunta sa auction house, kung may makita kang anumang mga kayamanan na gusto mo ay maaari kang magbid. Sabi ni Lan Zhao. Alam ni Lin Feng kung paano gumagana ang mga auction ngunit hindi niya nagustuhan ang mga ito, kung nakakita ka ng isang bagay na talagang nagustuhan mo, maaaring magbid din ng ibang tao at ang presyo ay magiging napakataas. Siyempre, kung kailangan ng isang tao, hindi mahalaga ang pagbabayad ng mataas na presyo. Maglakad tayo at tingnan. Sabi ni Lin Feng habang nagsisimulang maglakad sa kalye at tumitingin sa paligid, ngunit sa sandaling iyon, isang siluet ang lumitaw sa harap ni Lin Feng. Sumulyap si Lin Feng sa kanya at nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na babae, sumulyap din siya sa kanya at pagkatapos ay tumingin kay Lan Zhao na nasa likuran niya. Tapos ka na bang magsaya at mag-aksaya ng oras? Malamig na sabi ng babaeng iyon. Biglang tumingin si Lan Zhao sa sobrang tensyon at kinakabahang naglakad pasulong. Pagkatapos ay sumigaw siya, "Guro! Guro!" Si Lin Feng ay tulala. Ang babaeng iyon ay talagang guro ni Lan Zhao. "Sumama ka sa akin," sabi ng medyo may edad na babae, pagkatapos ay tumalikod na ito at nagsimulang umalis. Nanatiling hindi gumagalaw si Lan Zhao, huminto ang nasa katanghaliang gulang na babae, lumingon sa kanyang ulo at sinabing, "Hindi ka ba masusunod? Guro, hindi ako mangangahas." Sabi ni Lan Zhao habang nakababa ang ulo, tumingin siya kay Lin Feng at sinabing, "Hahanapin kita mamaya." Pagkatapos, umalis si Lan Zhao at sinundan ang babae. Sa isang iglap, nawala sila sa field of view ni Lin Feng. Tumingin si Lin Feng sa kanila na umalis at nakaramdam ng pagkabalisa. Siya ay nasa Celestial Dragon at hindi talaga alam ang lugar. Umasa siya kay Lan Zhao na magpapakita sa kanya. Hindi niya akalain na sa hindi inaasahang pagkakataon ay iiwan siya nito mag-isa, sa kasamaang palad ay nagpakita na ang kanyang guro at wala siyang choice kundi umalis. Ngayon, kinailangan ni Lin Feng na umasa sa kanyang sarili para mahanap ang kailangan niya. Nagsimulang maglakad si Lin Feng sa gitna ng palengke. Dahan-dahan siyang naglalakad at pinagtuunan ng pansin ang lahat ng mga bagay na naka-display, humihinto lamang sa tuwing may nakakakuha ng kanyang atensyon. Sa totoo lang, may dalawang layunin si Lin Feng sa pagpunta sa palengke. Ang una, ay upang makahanap ng mga mahalagang kayamanan na makakatulong sa kanya na mapabuti ang kanyang antas ng paglilinang. Ang pangalawang layunin, ay upang mahanap ang recipe ng isang tableta, ang Divine Water Pill. Napakahalaga ng recipe ng Divine Water Pill, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Lin Feng na mahanap ito sa Zuyu, nalaman niya sa kanyang minanang alaala na kailangan niya ng 9 Sungrass para gawin ito at mayroon na siyang kinakailangang sangkap. Ngunit ngayon, nakarating na siya sa Dragon Mountain at umaasa na mahanap ang recipe para gawin ito. Kung hindi, si Yunshi ay mananatili sa isang koma magpakailanman. Dahil kailangan niya ang recipe, partikular na binibigyang pansin ni Lin Feng ang mga bagay na ipinapakita, baka may ilang alchemist na may recipe para sa Divine Water Pill. Umaasa siya na kahit hindi niya ito matagpuan ay makakahanap siya ng iba pang kapakipakinabang na bagay. Ano ito? Sa sandaling iyon, huminto si Lin Feng at naglakad patungo sa isang stall. Mukhang nanghihina at namula ang may-ari ng stall na iyon, matanda na ito, mukha siyang unggoy pero sa mga mata niya, malamang na maunawain siya at matalino. Iyan ay isang memory jade, tanong ni Lin Feng habang nakaturo sa isang maliit na jade. Nakakita na siya ng memory jade pero maliit talaga ang isang iyon. Iyang master, maganda ang iyong paningin. Isa talaga itong memory jade. May mga bagay sa loob, interesado ka ba? Ano ang nasa loob? Tanong ni Lin Feng. Kung ang mga alaala sa loob ay walang silbi, hindi na niya kailangang sayangin ang kanyang oras.
Isang lihim na kasanayan na nagbibigay daan sa iyo upang itago ang iyong antas ng paglilinang, ginagawa nitong isipin ng ibang tao na ang iyong antas ng paglilinang ay mas mababa ng isa o kahit ilang mga antas. Mabagal na sabi ng matanda. Si Lin Feng ay natulala. Itago ang antas ng cultivation ng isa. Sa Celestial Dragon, ang mga tao ay nagpractice ng Celestial Eyes na kasanayan na nagbigay daan sa kanila upang makita ang antas ng cultivation ng ibang tao, ngunit ang lihim na kasanayang iyon ay may kabaligtaran na epekto. Ano ang presyo? Tanong ni Lin Feng. Timang dalisay na bato na may mas mataas na kalidad. Sabi ng matanda. Si Lin Feng ay natigilan. Timang purity stone na may mas mataas na kalidad para sa isang maliit na jade. Hindi mo binabayaran ang presyo ng jade kundi ang mga bagay na nasa loob. Kung isasaalang-alang ang lihim na kasanayan sa loob, ang presyo ay mababa na. Sabi ng matanda. Tiyak na hindi niya tatanggapin na ibaba ang presyo. Nanatiling tahimik si Lin Feng saglit, maaari itong maging kapaki-pakinabang kung minsan. Interesado si Lin Feng na may tago ang kanyang cultivation level. Paano ko malalaman kung hindi ka nagsisinungaling? Paano kung wala sa loob ang skill? Tanong ni Lin Feng. Maaari kang tumingin sa loob, ngunit kung ang kasanayan ay talagang naruroon, dapat mong bilhin ito. Sabi ng matanda habang nakangiti. Timang purity stones na mas mataas ang kalidad. Kung ganoon, maaari mo rin bang ihagis ang Celestial Ice skill? Sabi ni Lin Feng. Sa Dragon Mountain, lahat ay maaaring gumamit ng Celestial Ice na kasanayan, ngunit hindi magagawa ni Lin Feng, hindi maginhawang makipaglaban sa mga ganoong tao. Maaari nilang malaman ang iyong antas ngunit hindi mo malalaman ang kanila. Napukaw ang interes ni Lin Feng, hindi ka panipaniwalang makita ang antas ng cultivation ng ibang tao habang itinatago ang kanyang sarili. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 538, ang Spring Moon Jade. Nang marinig ng matanda si Lin Feng, ngumiti siya, pinaikit ang kanyang mga mata at sinabi. Kahit na ang Celestial Eyes ay hindi kasing halaga ng lihim na kasanayan, ito ay isang bihirang kasanayan pa rin, kung gusto mo rin ito, ayos lang, ngunit ang kabuuang presyo para sa parehong mga kasanayan ay magiging 6 na batong kadalisayan na mas mataas ang kalidad, okay. Gaano katalino? Naisip ni Lin Feng nang makita niyang pinaikit ng matanda ang kanyang mga mata, ngunit tumango pa rin siya at sinabi. Okay, 6 na purity stone na may mas mataas na kalidad para sa parehong mga kasanayan, ngunit bago iyon gusto kong makita kung talagang nasa loob sila, pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo ang mga bato. Walang problema. S.A. sa matanda habang tumatango at nakangiti. Kinuha niya ang memory jade at ibinigay kay Lin Feng. Dapat ay mula ka sa ibang lugar, napakabata mo at nakalusot na sa ika-4 na layer ng Zuanqi, bihira iyon. Sabi ng matanda habang nakangiti bago dagdagan. Ang kasanayang iyon ay ang pinakaginagamit na kasanayan sa Dragon Mountain, maaari mong gamitin ang iyong kamalayan upang matutunan ito. Sinulyapan ni Lin Feng ang matanda. Ang Celestial Dragon City ay talagang puno ng mga nakatagong talento. Tumiti ito sa kanya at tumango. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamalayan sa dalawang batong iyon. Naglalaman sila ng parehong mga kasanayan tulad ng ipinahiwatig, walang duda tungkol dito. Makikilala sila ni Lin Feng. Ito ay kamangha-mangha. Naisip ni Lin Feng. Ang Celestial Eyes at ang lihim na kasanayan, parehong nakadepende sa lakas ng kaluluwa ng gumagamit. Ang kakayahan ng Celestial Eyes sa partikular ay nagbigay daan sa gumagamit na obserbahan ang mga daluyan ng dugo ng isa pang cultivator, at kung ang isang cultivator ay may napakalakas na kaluluwa, maaari nilang matukoy ang antas ng cultivation ng isang tao sa unang tingin. Gayon din, ang lihim na kasanayang iyon ay nakabatay sa isang katulad na prinsipyo, binibigyang daan nito ang isang magsasaka na kontrolin ang kanyang chi, na may malakas na kaluluwa, pagkatapos ay maaari nilang gawing mali ang pagbasa ng ibang tao sa kanilang daloy ng enerhiya. Siyempre, may kondisyon, kung ang isang tao ay may mas malakas na kaluluwa kaysa sa gumagamit ng lihim na kasanayan at maaaring gumamit ng kasanayan sa Celestial Eyes, kung gayon, matukoy pa rin nila ang antas ng kanilang paglilinang, kaya ang lihim na kasanayan ay naging walang silbi sa ganoong paraan. Kondisyon. Hindi nito kayang linlanggan ang mas malalakas na kaluluwa ng mga magsasaka. Kumuha si Lin Feng ng 6 na purity stone na mas mataas ang kalidad at ibinigay ito sa matanda. Here you go, malaki. Kinuha ng matanda ang 6 na purity stone na iyon pagkatapos ay nawala ang mga ito. Tumango si Lin Feng sa matanda at naglakad palayo. Nabalisa ang kanyang kaluluwa. Makalipas ang ilang sandali, pinaikli niya ang lakas ng kanyang kaluluwa at nagkaroon ng impresyon ng pagkakaroon ng isa pang pares ng mga mata. Nasusulyapan niya ang mga tao at alam, sa isang iglap, kung ano ang antas ng kanilang paglilinang, napakalinaw. Hindi masama, naisip ni Lin Feng. Pagkatapos ay pinagpatuloy niyang itago ang kanyang sariling cultivation level, madali lang ito sa lakas ng kanyang kaluluwa, ginawa niyang parang nakalusot lang siya sa unang Zuanqi layer. Ang kakayahan ng Celestial Eyes at ang lihim na kasanayan ay parehong mababa ang kasanayan, madali silang gamitin at madaling matutunan, nang hindi kailangang magsanay ng mga ito ng mahabang panahon. Ang makita sila minsan ay sapat na upang matutunan ang mga ito. Parehong kinokontrol ni Lin Feng ang parehong oras sa sandaling iyon. Bata, may sasabihin ako sa iyo, huwag mong gamitin ang iyong Celestial Eye skill sa lahat ng walang ingat, kung gagamitin mo ito sa ibang tao, baka magkaroon sila ng matinding sensasyon, kapag may nakilala kang masama ang ugali, baka atakihin ka agad. Tinulungan ng isang boses na tumagos sa tainga ni Lin Feng. Natigilan siya, lumingon siya at walang nakitang tao, tapos, tumawa siya ng nakakaloko at umiling. Boses iyon ng matanda, parang misteryoso rin ang cultivation level ng matanda.
Tumingon si Linfang sa paligid at nakakita ng maraming stand, siya ay nag-iisip kung siya ay makakahanap ng isang bagay na kawili-wili. Iyang master, halika, ayaw mo ba ng mahiwagang bakal na espada? Sigaw ng isang tao kay Linfang. Sinulyapan ni Linfang ang taong iyon at pagkatapos ay sa espada sa lupa, ngumiti siya at umiling. Ang espadang iyon ay isang ling-level sword lang, kaya niya itong sirain sa isang suntok. Nagpatuloy siya sa paglalakad at pasulyap-sulyap sa paligid, pagkatapos ay nakita niya ang isang kaakit-akit na babae sa likod ng isang stand, mayroon itong mga talagang magagandang jades. Sa kontinente ng Siyam na ulap, nakakagulat na mayroon silang mga personal na palamuti. Sa isip ni Linfang, siya. Gayunpaman, walang customer na malapit sa stall na iyon, walang nakatingin sa mga gamit ng taong iyon. Ano ang presyo ng mga kwintas na jade? Tanong ng malambing na boses. Pagkatapos ay nakita ni Linfang ang dalawang batang babae na naglalakad patungo sa kinatatayuan. Ang kausap lang ay mukhang malambot at marupok, kahit na mahina. Gayunpaman, ang nasa gilid niya ay nakasuot ng mixing palda na kulay berde at makikita na may karanasan siya, maganda rin siya. Tulad ng inaasahan, gusto ng mga babae ang mga bagay na iyon. Sa isip ni Linfang habang tumatawa. Sa sandaling aalis na sana siya, narinig niyang sinabi ng may-ari ng stand. Girl, hindi ito kwintas, ito ay isang spring moon jade, maaari itong sumipsip ng malamig na chi mula sa katawan ng mga tao, maaari itong maging kapakipakinabang sa iyo. Spring moon jade. Natigilan ng batang babae, pagkatapos ay tumingin siya sa nagbebenta at sinabi. Kaya pala pinapanta mo ako. Talaga. Sabi ng tindera habang tumatango at nakiti. Sa sandaling iyon, bumalik si Linfang sa kinatatayuan at narinig ang tanong ng batang babae. Maaari ba nitong protektahan ang kaagnasan na dulot ng yellow chi? Huwag kang mag-alala, maaari mong subukan ito sa iyong sarili. Sabi ng tindera habang tumatango. Sige. Sagot ng dalaga. Pagkatapos ay inilagay niya ang isa sa mga spring moon jade sa kanyang leeg at lumitaw ang isang maputlang liwanag, mukhang sobrang lamig. Ilang jade ang mayroon ka? Tanong ng dalaga, mukhang excited. Lahat sila, ang nasa kamay mo ay ang pinakamagandang spring moon jade, nagagawa nitong sumipsip ng yelong chi palabas sa katawan mo nang hindi nababasag, ang iba ay hindi ganoon kagaling, baka masira sila pagkaraan ng ilang oras. Sabi ng nagbebenta. Tumiti ng matamis ang dalaga at sinabi, salamat, magkano ang presyo? Ang dalawang iyon ay ang pinakamahusay na spring moon jade, nagkakahalaga sila ng 20 purity stone na may mas mataas na kalidad, lahat ng iba ay hindi kasing ganda, kung gusto mo silang lahat, maaari kong ibenta lahat sa iyo para sa 50 purity stone na mas mataas ang kalidad. Sabi ng nagbebenta. 50 batong dalisay na mas mataas ang kalidad. Bulong ng dalaga. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang kasama at narinig niyang sinabi niya sa malamig na paraan. Mukhang walang interesado sa mga gamit mo dito. 50 purity stones na mas mataas ang kalidad ay mataas ang presyo, hindi ka ba masyadong matako? Kung hindi ka interesado maaari kang umalis. Sabi ng nagbebenta sa malamig ngunit prangka na paraan. Kumusta, maaari mo bang ibenta sa akin ang isa sa pinakamahusay na spring moon jade? Sabi ni Linfang sa sandaling iyon habang humahakbang pasulong. Ang mga spring moon jade na iyon na may mas mataas na kalidad ay maaaring sumipsip ng enerhiya ng yelo mula sa katawan ng isang tao at maiwasan ang kaagnasan. Ito ay magiging lubhang kapakipakinabang para kay Meng Qing, ngunit ang 20 purity stone na may mas mataas na kalidad ay talagang isang napakataas na presyo. Gayunpaman, para kay Meng Qing, wala siyang pakialam na gumastos ng malaki. Ano ba, tumahimik ka? Galit na sabi ng malamig na babae habang nakatingin kay Linfang. Ramdam ni Linfang na ginagamit niya ang kanyang kaluluwa para suriin ang kanyang lakas. Kakayahan ng Celestial Eyes. Si Linfang ay natulala. Ang mga taong iyon ay madaling suriin ang lakas ng ibang tao. Nauna ang babaeng iyon, kung ayaw niya, sa iyo na sila. Sabi ng tindera habang tumatango. Agad niyang tinignan ang dalaga at sinabi. So, nakagawa ka na ba ng desisyon? Oo, gusto ko silang lahat. Sabi ng dalaga habang nagngangalit ang mga ngipin. Pagkatapos ay kumuha siya ng 50 batong dalisay na mas mataas ang kalidad at ibinigay ang lahat sa nagbebenta. Shiyun. Sigaw ng dalaga sa gilid niya, hindi siya natuwa, pero binigay na ng malambot at maamong dalaga ang purity stones sa tindera. Walang kwenta ang pagsigaw. Kumunat ang noo ni Linfang, bihirang makatagpo ng isang bagay na maaaring maging kapakipakinabang kay Meng Qing, hindi niya gustong sumuko ng ganoon kadali. Sa tuwing nakikita niya ang katawan ni Meng Qing na naaagnas ng enerhiya ng yelo, sumasakit ang kanyang puso. Kung may bibigay niya sa kanya ang jade na iyon, mapoprotektahan siya nito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 539, ang Woklan. Tumapit si Linfang sa mainit at magiliw na babae at sinabi. Kumusta, maaari mo bang ibenta sa akin ang isang spring moon jade na mas mataas ang kalidad, pakiusap. Itinaas ng batang babae ang kanyang ulo at tumingin kay Linfang sa isang palakaibigan ngunit humihingi ng tawad na paraan. Pagkatapos ay bahagyang umiling siya at sinabi, ako ay humihingi ng paumanhin pero kailangan ko talaga sila, napakahalaga nila sa akin. Hindi ko sila mabibenta, dahil ba ito sa yelong chi sa iyong katawan? Tanong ni Linfang. Malinaw niyang naramdaman ng ilang yelong chi sa loob niya, ang kanyang sitwasyon ay katulad ng kay Meng Qing. May kaibigan akong kapareho mo, may moon ice chi din siya sa katawan, sana mabenta mo sa akin ang isang jade para maibigay ko sa kanya. Handa akong magbayad ng mataas na halaga. Sabi ni Linfang. Nauna nang bumili ng jades ang babaeng iyon, wala siyang ibang choice kundi tanungin siya at umasang tatanggapin niya. Hindi alam ng dalaga kung ano ang isasagot.
Ang may karanasan at may kakayahang mukhang batang babae sa kanyang gilid ay sumulyap kay Lin Fang sa malamig na paraan at sinabing, "Sinusubukan mo bang sabihin na kami ay mga trump sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng higit pang mga bato ng kadalisayan? Shi Yun, bakit mo pa pinapansin ang mga ganyang tao? Umalis na tayo." Sabi niya habang nakatalikod at hinihila si Shi Yun. "Ate Yun, teka." Sabi ni Shi Yun habang binitawan ang kamay ni Wo Yun. Tumingin siya muli kay Lin Fang at iniabot ang ilang jade sa kanya habang sinasabi, "Gusto kong itago ang dalawang iyon para sa aking sarili, ngunit nais kong ialok ito sa iyo, sana ay matulungan mo ang iyong kaibigan sa kanila." Tumingin si Lin Fang sa babae, mukha siyang mabait at tapat. Hindi na naramdaman ni Lin Fang na kunin sa kanya ang mga batong iyon. "Ano bang problema ng katawan mo? Ano yun, Ice Chi? Baka matulungan kita," sabi ni Lin Fang nang hindi tinatanggap ang kanyang. Maaari niyang tulungan si Meng Qing sa kanyang celestial spirit, ngunit dahil sa kanyang cultivation at kanyang pisikal na kondisyon, maaari niyang palaging, pansamantala lamang, malutas ang kanyang problema. Gayunpaman, marahil ay maaari niyang tulungan ang babaeng ito sa kanyang makalangit na espiritu. Kung nagawa niyang tulungan at pagalingin ang babaeng ito, sa kanyang ugali, malamang naiaalay niya ang lahat ng kanyang mga jade sa kanya, kung gayon ang magkabilang panig ay masisiyahan. Nang marinig ng dalaga si Lin Fang, mukhang nagulat siya ngunit agad na umiling at sinabing, "Walang kwenta, external yung Ice Chi, hindi ako kayang gamutin ng pills. Doktor Clan ang clan ko." Nagulat si Lin Fang, ang mga doktor ay katulad ng mga alchemist ngunit ang mga doktor ay nakapagre-reseta lamang ng mga table tas samantalang ang mga alchemist ay maaaring parehong gumawa at magreseta ng mga ito. Sa mundo ng paglilinang, ang mga magsasaka ay bihirang magkasakit, ngunit kapag ginawa nila ito ay kadalasang nakakatakot. Sa makatuwid, alam ng mga doktor ang tungkol sa mga sakit at tungkol din sa kung anong mga table tasks ang ibibigay na pangkalahatang kaalaman. Gayunpaman, iba ang mga alchemist, kadalasan, hinahamak ng mga alchemist ang mga doktor. Ang sining ng pill concoction ay hindi kapanipaniwala, kung ang isang tao ay may isang alchemist sa kamay, hindi na nila kailangan ng doktor. "Kung hindi mo ako subukan, paano mo malalaman? Ako mismo ay isang alchemist." Sabi ni Lin Fang na ikinagulat ng babae. Si Lin Fang ay isang alchemist at sa Continent of the Nine Clouds, ang mga alchemist ay mas iginagalang kaysa sa mga doktor. Shi Yun, huwag kang maniwala sa kanya. Isa lang siyang crappy cultivator ng unang Zuan Chi layer. Napakabata niya rin, paano siya naging alchemist? Tiyak naman loloko ang mga ganyang tao. Sabi ng may kaya at may karanasang mukhang babae. Sumimangot si Lin Fang, masyadong agresibo at bastos ang babaeng iyon. Kailanman ay hindi siya nasaktan. "Mga matang makalangit," sabi ni Lin Fang at pagkatapos ay bumukas ang kanyang pares na mga celestial na mata habang sinisiyasat ang antas ng cultivation ng mga babaeng iyon. Ang karanasang mukhang batang babae ay nakalusot sa pangalawang layer ng Zuan Chi, samantalang ang malambot at maamon na hitsura ay nakalusot sa una. Napabuntong hininga si Lin Fang, sa Celestial Dragon, ang mga ordinaryong tao ay mas malakas kaysa kay Zuyu. Pagkatapos ng lahat, ang Dragon Mountain ay Dragon Mountain, mayroong higit pang mga kasanayan upang matutunan, mas maraming tao ang maaaring makipagpalitan at, syempre, mas maraming mapagkukunan na magagamit. Ito ay mas mahusay kaysa kay Zuyu sa maraming iba't ibang larangan. Ang mga ordinaryong tao sa Dragon Mountain ay mas malakas kaysa sa mga tao sa Zuyu, iyon ay ganap na normal. Ang bastos. Anong lakas ng loob? Sigaw ng may karanasang mukhang babae nang makita niya si Lin Fang na sinisiyasat ang kanilang lakas. Galit na galit siya. Lalong nagalit si Lin Fang. Kasuklam-suklam na babae. Kahit maganda siya, masungit at agresibo siya bilang lalaki. Sinuri niya ang kanyang lakas at nagagalit dahil ganoon din ang ginagawa ni Lin Fang. "Ikaw ang unang gumawa nito, kaya bakit hindi ko rin magawa?" Sabi ni Lin Fang na tila malamig at walang pakialam. "Kita kinakausap pero ibinuka mo ang bibig mo. Nakakadiri ka talaga." "Okay, napakabuti, gusto kong makita kung ano ang iyong, isang cultivator ng unang Zuan Chi layer, na umaasa na magsalita sa ganoong paraan." Sabi ng may karanasang mukhang babae habang naglalabas ng malamig na enerhiya na damapo sa katawan ni Lin Fang. Mas malamig pa ang tingin niya sa sandaling iyon, gusto niyang umatake ng walang anumang babala. Maaaring patayin ni Lin Fang ang isang cultivator ng pangalawang Zuan Chi layer sa isang suntok. "Ate Yun, tama na yan. Anong ginagawa mo?" Sabi ni Shi Yun habang naglalakad sa harapan ng babae at pinipigilan ang ice energy na iyon. Tumiti si Lin Fang. "Pasensya ka na, ang sama ng ugali ng kapatid ko. Sana mapatawad mo siya." Sabi ng dalaga habang nakangitiin an apologetic way. Si Lin Fang, nang makita niya ang kanyang mukha, agad na tumigil sa galit at sinabing, "Magkapatid ba talaga kayo? May kaugnayan sa dugo?" "Malapit na," sabi ni Shi Yun. "Oh, nakikita ko," sabi ni Lin Fang habang tumatango. "Kung kadugo ka, kakaiba kung ang isa ay bastos at kasuklam-suklam habang ang isa naman ay cute at palakaibigan. Ikaw." Nang marinig ng makaranasang mukhang batang babae si Lin Fang, siya ay galit na galit, nagkaroon siya ng impresyon na siya ay sisabog. "Ate," sigaw ni Shi Yun. Saka siyang umiti ng pilit at sinabi, "Ang pangalan ko ay Wo Shi Yun. Sabi mo matutulungan mo akong malutas ang problema ko, subukan natin. Kung hindi ito gumana, maaari pa rin tayong maging magkaibigan. Ngunit kung nagawa mong pagalingin ako, ibibigay ko sa iyo ang mga jades." "Sige," sabi ni Lin Fang habang tumatango. Nakangiti niyang sabi, "Ang pangalan ko ay Lin Fang." "Lin Fang," sabi ni Wo Shi Yun sa mahinang boses na sinusubukang alalahanin ang kanyang pangalan. Agad siyang ngumiti at sinabi, "Okay, Lin Fang, punta tayo sa clan ko.
Baka pwede mong kausapin ang tatay ko at hanapan mo siya ng solusyon. Shiyun, paano mo hahayaan ang ganoong klase ng tao na pumunta sa aming angkan? Sabi ng agresibong babae nang marinig niya na gustong dalhin ni Shiyun si Lin Feng sa clan. Galit na galit siya. Walang problema, tingnan natin kung makakahanap ng solusyon si Lin Feng. Sabi ni Shiyun. Tumiti siya at sinabing, huwag mong guluhin si Lin Feng at huwag makipag-away sa kanya. Malamig na umungol si Wo Yun at sumulyap kay Lin Feng sa paraang nagbabantang ngunit hindi na siya nagsalita. Hindi siya pinansin ni Lin Feng. Ang Wu clan ay hindi isa sa mga malalaking, mayaman at makapangyarihang mga angkan sa Celestial Dragon ngunit mayroon pa rin itong impluensya, sila ay isang malaking angkan. Ang kanilang teritoryo ay umabot ng ilang ektarya. Ang mga ordinaryong tao sa Dragon Mountain ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao sa Zuyu, kahit na ang ilang mga tao na hindi masyadong malakas ay nakalusot na sa Zuanqi layer. Si Shiyun at Wo Yun ay nagmula sa isang medyo malaking angkan at mayroon din silang mataas na likas na kakayahan, nakapasok na sila sa Zuanqi layer kahit na napakabata pa nila. Nang dumating si Lin Feng sa Wu clan, nakita niya ang isang malaking gate, mayroong siyam na pattern ng araw na nakaukit dito, tiyak na nakakuha ito ng atensyon ng mga tao. Lin Feng, sa aking angkan, nagsasanay kami ng mga kasanayan sa sunog, ang aming pinakasikat na kasanayan ay ang siyam na kasanayan sa araw, ang aking ama ay pinangalan din sa siyam na kasanayan sa araw. Ang pattern na iyon na may siyam na araw ang ating sagisag. Sabi ni Wo Shiyun sa malambing na boses. Nang makita ng mga bantay ng clan sina Shiyun at Wo Yun, bahagyang yumuko sila. Sa clan, hindi nagkulang ang etiquette. Ang angkan na ito ay nagkaroon din ng malaking sparring field kung saan maaaring matuto ang mga tao sa isa't isa. Sa sandaling iyon, sa bukid, may isang tao na gumagabay sa isang grupo ng mga batang cultivator. Ang angkan ay tila puno ng sigla at sigla. Ate, ikaw ay bumalik. Maraming tao, nang makita nila si Wo Shiyun, masigasig na ngumiti habang binabati siya. Gayunpaman, binabaliwala nilang lahat si Wo Yun. Ang pinakamagalang na mga tao ay tumatango lang sa kanya. Hindi rin sila pinapansin ni Wo Yun. Mula sa eksenang iyon, naunawaan ni Lin Feng ang pagkakaiba ng 2 taong ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 540, mga kapalala. Dahil si Lin Feng ay sumama kay Wo Shiyun, ang mga tao ay nakatingin din sa kanya, lalo na ang ilang mga kabataang lalaki ng Wu clan na mukhang naiinis. Sa Wu clan, si Wo Shiyun ang pinakamagandang babae, maganda rin ang ugali niya, mainit at palakaibigan, at siya ang anak ng pinuno ng clan. Natural na may ilang binata, puno ng sigla at sigla, ang umibig sa kanya. Nang makita nila si Lin Feng sa tabi niya, syempre, itinuring nila siya bilang isang potensyal na karibal sa pag-ibig. Kumunat ang noo ni Lin Feng, nakita niya maraming lalaki ang naaakit ng dalagang ito. Si Lin Feng, gayunpaman, ay walang pakialam sa mga kabataang lalaki na nakatingin sa kanya sa isang agresibong paraan, ito ay ganap na normal. Si Wo Shiyun ay napakapalakaibigan, mainit at malambot. Kwalipikado siyang makaakit ng maraming lalaki. Sa pagkakataong iyon, isang binata na mukhang sophisticado ang lumakad papunta sa kanila, mukhang masama ang loob niya. Sinulyapan niya si Lin Feng sa hindi magiliw na paraan at nagtanong. Shiyun, sino yun? Kaibigan ko, Lin Feng. Sabi ni Wo Shiyun sa malambing na boses. Nakita ko. Sabi ng binata habang tumatango. Hindi na niya alam kung ano ang sasabihin. Pupunta tayo sa tatay ko. Sabi ni Wo Shiyun at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Pinadaan sila ng binata. Sinulyapan lang siya ni Lin Feng na may mabait at simpleng ngiti habang tinatango ang kanyang ulo. Pagkaalis ni na Wo Shiyun at Lin Feng, maraming tao na nasa field ang bamantong hininga. Lalong gumaganda si Shiyun sa bawat araw na lumilipas. At saka, oras na para maghanap siya ng asawa at magpakasal. Ang paghahanap ng magandang magiging asawa sa Celestial Dragon ay hindi mahirap, sa kasamaang palad. Sabi ng isang matandang nakaupo sa paanan ng puno ng balang habang bamantong hininga. Kaya, depende lahat sa swerte. Maganda si Shiyun at maganda ang ugali niya, mabait siya, palakaibigan at magiliw. At sa kabila ng lahat, sinaktan siya ng bastard na iyon ng Yuan clan gamit ang kanyang ice fist, at ngayon ay may sakit siya. Sabi ng isa pang matanda habang umiiling. I wonder kung sino ang binata. Posible kayang magkasintahan. Hindi, parang hindi. Kahit na bata pa siya at nakalusot na sa unang Zuanqi layer, sa harap ng bastard na iyon, wala siyang magagawa. Si Shiyun ay hindi sumama sa kanya. Tama ka, sabi ng isa pang matanda habang tumatango. Para silang walang pag-asa. Ang Yuan clan ay napakalakas at ang bastard na iyon ng Yuan clan ay hindi maaaring panatilihing nasa ilalim ng kontrol, hindi bababa sa Wu clan ay hindi siya makontrol. Sa sandaling iyon, dumating sina Wo Shiyun at Lin Feng sa pangunahing bulwagan ng Wu clan. May nakatayong ilang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na mukhang makapangyarihan. Shiyun, sigurado ka bang mapapagaling niya ang Moon Ice disease mo? Tanong ng tila pinuno, mukhang marangal. Tatay, manloloko ang lalaking iyon. Napakahina niya. Wala siyang mapapagaling. Mas mahina siya kaysa kay Yuan Tong. Hindi pa nagkaroon ng oras si Wo Shiyun na ibuka ang kanyang bibig nang magsimula ng magsalita si Wo Yun. Tito, susubukan lang naman ni Lin Feng. Walang problema. Sabi ni Wo Shiyun habang umiiling at ngumiti ng pilit. Siyempre walang problema sa pagsubok pero natatakot ako na baka may lihim siyang motibo at mapahamak ka. Sabi ng medyo may edad na lalaki. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Lin Feng at sinabing, nalampasan mo na ang unang layer ng Zuanqi, sabi mo kaya mong gamutin si Shiyun, walang problema, pero sana wala kang anumang intensyon na saktan siya.
Napakahina mo na kaya ka naming durugon ng hindi pinagpapawisan. At saka, hindi ka maaaring makipagrelasyon sa isang babae mula sa aming angkan. Sabi ng pangalawang matanda habang nakataas ang manggas. Siya ay nakatingin kay Linfang sa isang agresibong paraan habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Sinulyapan siya ni Linfang, binuksan ang kanyang celestial na mga mata at siniyasat ang antas ng cultivation ng lalaki. Itaas ng ikalimang Zuan Chi layer. Iyon lang, sa isip ni Linfang habang malamig na nakangiti. Hindi nakakagulat na hindi makita ng kanyang kausap na itinatago niya ang kanyang antas ng paglilinang. Ang kaluluwa ng pangalawang elder ay malamang na mas mahina kaysa sa kaluluwa ni Linfang. Sa makatuwid, nakikita lang niya na si Linfang ay nakalusot sa unang Zuan Chi layer. Sumimangot ang pangalawang matanda at biglang naging malamig ang itsura. Katsa. May hawak siyang tikap na agad namang nabasag at naging pulbos. Gaanong kabastusan? Sabi ng pangalawang elder habang nakatitig kay Linfang. Nakakagulat na ng ahas si Linfang na siyasatin ang kanyang cultivation level. Isang maliit na batang lalaki ng unang Zuan Chi layer ang nang ahas na kumilos ng napaka-agresibo at walang pakundangan, siya ay talagang walang takot. Gusto mong mamatay? Sabi ni Wo Yun na mukhang malamig. Siyempre, alam niya kung ano ang nangyayari. Nakakagulat, si Linfang ay naglakas loob na suriin ang antas ng paglilinang ng kanyang ama na ikinagalit niya. Ikalawang tiyuhin, hindi sinasadya ni Linfang. Patawarin mo siya. Sabi ni Wo Shiyun na sinusubukang ipagtanggol si Linfang. Ginawa ko, sinadya ko, sabi ni Linfang, na ikinagulat ni Wo Shiyun. Si Wo Yun at ang kanyang ama ay namangha. Sinadya ito ni Linfang, nabaliw siya, ano ang iniisip niya. Napakawalang galang at walang pakundangan. Si Linfang ay sumama kay Wo Shiyun, wala siyang pakialam sa mga taong iyon. Lahat sila ay bastos, inaakusahan siya na may lihim na motibo, pati na rin ang pag-inspection sa kanyang cultivation level. Kaya ganoon din ang ginagawa ni Linfang. Naisip ba nila na si Linfang ay isang lingkod ng Woklan? Sabihin mo ulit, sabi ng pangalawang matanda na sobrang agresibo. Binalot ng brutal na chi ang katawan ni Linfang na sinusubukang banta at apihin siya. Walang problema, uulitin ko, sinadya ko, sa tingin mo ba ako, si Linfang, ay lingkod mo? Sabi ni Linfang sa malamig at hiwalay na paraan. Ang buong bulwagan ay biglang sinalakay ng mapang-ipang katahimikan. Nagsimulang maglakad ang lahat ng matatanda ng angkan patungo kay Linfang habang naglalabas ng mapang-ipang chi. Ano ang nangyayari? Tanong ng isang boses sa sandaling iyon. Nang marinig ni Wo Shiyun ang boses na iyon, lumingon siya at nakitang dumating ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang lalaking iyon ay medyo may buhok na ngunit mukhang masigla at puno ng sigla. Tatay, may bago akong kaibigan na maaaring magpagaling sa aking sakit. Sabi ni Wo Shiyun ay kinagulat ni Wo Jiyuyang. Tumingin siya kay Linfang at sinabi, talaga, siguro, maaari ko lang subukan, ngunit maaaring gumana. Sabi ni Linfang, mabuti, dahil alchemist ka, sabihin mo sa akin kung may kailangan ka. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka, sabi ni Wo Jiyuyang na mukhang tuwang-tuwa. Tumanggo si Linfang at sinabi, gagawin ko, mabuti, kailan mo gustong magsimula? Tanong ni Wo Jiyuyang. Ngayon, sabi ni Linfang. Kaagad pagkatapos, tumingin siya kay Wo Shiyun at sinabi, Little Sister Shiyun, humanap tayo ng lugar para subukan at gamutin ang iyong sakit. Linfang, hindi mo ba kailangan ng pills? Tanong ni Wo Shiyun. Hindi, ayoko. Mayroon akong ibang pamamaraan, ngunit hindi ako maaaring istorbohin ng ibang tao. Sabi ni Linfang. Malamig na umungol ang pangalawang matanda at tumayo. Alam kong may ulterior motives siya, lalo akong nag-aalala ngayon. Ganon din ako. Sabi ni Wo Yun. Sumimangot si Wo Jiyuyang, maaaring gusto talaga ni Linfang na saktan ang kanyang anak. Tatay, tiyuhin, huwag kang mag-alala, sinusubukan lang akong tulungan ni Linfang. If it works, that's great, kung bumagsak siya, kaibigan ko pa rin siya. Bakit kailangan mong mag-alala? Sabi ni Wo Shiyun habang nakangiti ng pilit. Linfang, samahan mo ako sa aking bakuran, magiging kalmado at mapayapa doon. Walang mang-iistorbo sa atin. Sumimangot si Wo Jiyuyang, ngunit pagkatapos manatiling tahimik ng ilang sandali ay tumanggo siya. Sige, pumunta at subukan. Napangiti si Wo Shiyun nang marinig niya ang kanyang ama. Pagkatapos ay sinabi niya kay Linfang sa malambot at banayad na boses. Linfang, pumunta tayo sa aking tirahan. Si Wo Shiyun at Linfang ay umalis sa pangunahing bulwagan, naglakad sa mahabang koridor at nakarating sa isang parke na may mga puno. Talagang kalmado at payapa, walang ibang tao. Bakit ang laki ng tiwala mo sa akin? Hindi ka ba nag-aalala sa mga sinabi ng tiyuhin mo? Hindi mo ba iniisip na mayroon akong ibang motibo? Sabi ni Linfang na may mahinang ngiti. Tumingin si Wo Shiyun kay Linfang na parang nakita niyang nakakatuwa siya, umiling at nagtanong. Bakit hindi ako magtitiwala sa iyo? Mukhang nag-aalala ka pa rin. Sabi ni Linfang nang makita niya ang ekspresyon ng mukha nito. Parang may tinatago siya. Hindi ako. Sinubukan ni Wo Shiyun na tiyakin sa kanya na parang may ayaw siyang sabihin, pagkatapos ay umiling siya at sinabi. Linfang, gawin natin dito. May kailangan ka ba sa akin?